Good morning everyone. This is Professor Vincent Torre Bongola na yan. Karma is real. Karma is digital. Ika nga mga kaibigan. Sapagkat ngayon po ay unti-unting napapahiya ang ICC. Unti-unting bumabagsak po ang kredibilidad ng International Criminal Court dahil sa ginawa nilang pambababoy sa mga Duterte. Siguro po, lahat po ay papabor sa aking sasabihin. Kung mayroon pong dapat kasuhan dito sa pagkasira ng kredibilidad ng ICC, ito ay walang iba kundi si Trillanes, si Attorney Cristina Conti, Attorney Joel Ruiz Butuyan. Kaugnay po sa ginawa nilang panggigipit kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ngayon nga po ay nahaharap na ang ICC sa mga pag-question at sa pagkasira ng kanilang credibility bilang court of last resort. Alright, dahil po sa dalawang ito, idagdag mo po si Trillanes. Okay, ganito po yan. Ngayon po ay bumaba sa pwesto si ICC prosecutor Karim Khan dahil sa sexual case na isinampa against him. Okay? So, syempre, dahil sa sexual allegations na ito, ang pangit tignan. Miyembro ka ng International Tribunal, tapos ganyan ang iyong kaso. Diba? Pangalawa, dahil po sa, eto ang matindi, sa sanctions na ibinigay ng United States, no? Sa ICC, ay hindi na po mabuksan ni Karim Khan at yung kanyang mga assets po, no, yung kanyang bank accounts ni Karim Khan ay hindi po niya mabuksan. Naka-hold. And that is because of Donald Trump. Ayan, dahil sa sanctions na yan. Ngayon, wala siyang choice. No? Wala siyang choice kundi hindi siya pwede magpabida-bida. Kasi hindi niya mabubuksan yung kanyang mga bank account. Ipo-frozen yun at hindi niya yun makukuha. O, di ba? Kahit bayaran siya ng milyon-milyon, no? Kung hindi naman niya makukuha yung kanyang pera, hindi niya mabubuksan. Even yung kanyang email account, yung kanyang access account, hindi niya mabuksan. Kasalanan yan ni na Cristina Conti. Ang hilig ninyong gumawa ng ingay. Ang hilig ninyong mag-imbento ng mga kaso against the former President Duterte para sa inyong kasikatan, para sa inyong, alam nyo na, intensyon na maupo sa gobyerno. Okay? So, let me remind everyone, okay, doon sa ginagawa ninyong kasinungalingan. Okay, so kung bago ka pa lamang sa aking channel at ikaw ay makakaliwa, no, o anti-Duterte ka, huwag mo nang panoorin dahil masasaktan ka lang at tiyak kong hindi mo kakayanin ang mga pangyayaring ito. Unang fake news na ginawa ni na Attorney Joel Ruiz Butuyan at ni Attorney Cristina Conti. Di umano ay nag-request si Attorney Nicholas Kaufman sa ICC na yung mga biktima di umano ng extrajudicial killing, kapag magpa-participate po sila to convict the former president, dapat daw hingan sila ng passport, national ID, at iba pang mga identification. Kasi ang layunin kasi kapag passport kasi, kung ikaw ay mayroong record, kung ang biktima di umano ay mayroong record sa police, may NBI record yan, hindi sila makakakuha ng passport.
Ngayon, ikinakalat nitong dalawang abogadong ito na sobrang mahigpit daw itong si Attorney Nicholas Kaufman at hiniling pa yung ganun talaga, no? Nire-restrict daw talaga yung mga biktima na nagsasaad lang ng kanilang karanasan, no, bilang mga biktima during the time of Duterte. So, sobra daw yung kahilingan na yun. After a week, ikinalat nila na hindi pinakinggan ng ICC yung suhestyon na yon ni Attorney Nicholas Kaufman. Anong dahilan? Para mapahiya si Attorney Nicholas Kaufman, para sabihin sa buong mundo na hindi alam ni Nicholas Kaufman ang kanyang ginagawa. Ayan tuloy na reject. Pero ang katotohanan, hindi po nagsaad, hindi po nag-submit ng motion si Attorney Nicholas Kaufman at hindi po niya nilimitahan ang mga biktima na nagnanais mag-participate para makulong at patunayan yung kanilang karanasan during the time of former President Rodrigo Roa Duterte. Sabi po ni Attorney Nicholas Kaufman, kung ikaw ay biktima, karapatan mong ipaglaban ang iyong karapatan, sabihin sa hukuman ang iyong karanasan. Bakit kanya pipigilan kung totoo na ikaw ay biktima ng extrajudicial killing? Bakit ko lilimitahan? Wala pong ganyan. Kaya walang mare-reject dahil hindi ko yan isinubmit, hindi ko yan i-final, hindi ko yan itinaas sa ICC. So walang ganyang request. O, edi napahiya na naman itong si Attorney Cristina Conti at si Attorney Joel Ruiz Butuyan. Ngayon na naman, may bago na naman silang ginagawa, mga kaibigan. Okay? Di umano ay nag-file ng motion itong si Attorney Nicholas Kaufman sa ICC to disqualify yung dalawang judges ng ICC dahil doon sa issue ng jurisdiction na pinangunahan na raw ng dalawang judges na ito yung jurisdiction ng ICC over the country na hindi na po miyembro. Okay? So, tapos, dahil nga dun sa motion na yun to disqualify itong dalawang judge ng ICC, ang ipinakalat na naman, reject na naman daw. Reject na naman daw ng ICC. Wala raw karapatan si Attorney Nicholas Kaufman na hilingin yung ganun sa ICC. Ito po ang katotohanan. Nagsalita na po ang presidente ng ICC na si Judge Akane. Tomono Akane. Ayan. Sabi po, ito po yung katotohanan. Sabi po ni Tomono Akane, presidente ng ICC, sagutin ninyo ang motion na i-final ng defense team ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pamumuno ni Attorney Nicholas Kaufman. Bakit kayo hindi dapat ma-disqualify? Dapat ninyo yang sagutin sa loob ng 10 araw. Ayan na nga mga kaibigan. Yan po ang totoo. No? Yan po ay totoo. Pinagpapaliwanag na po itong dalawang judges na ito na bakit sila hindi dapat ma-disqualify. So, hindi po nireject ng ICC yung motion ni Attorney Nicholas Kaufman to disqualify these two ICC judges. Tuloy po at totoo po. Yan, na pinapadisqualify ni Attorney Nicholas Kaufman ang dalawang ICC judges. At hindi po yun nireject ng ICC. Bagkus, tinampihan pa po ng presidente ng ICC at pinagpapaliwanag itong dalawang judges. No? Sabi ni Attorney Judges Tomono Akane, sagutin ninyo yung complaint. Sagutin ninyo yung motion na ito.